Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa iisang kwento. Kaya tara, samahan mo ako sa isang istoryang puno ng lungkot, kabutihan at mga lihim na unti-unting magpapabago sa buhay ng isang tahimik na dalaga. Sa isang masikip ngunit buhay na bayan sa gilid ng Maynila, halos lahat ng tao ay may opinyon sa buhay ng iba. Sa umaga, maingay ang palengke. Sa hapon, nag-uunahan ang mga tricycle sa kalsada. Sa gabi, kahit unti na lang ang ilaw sa kalye, buhay pa rin ang tsismisan sa mga tindahan. Sa bayang iyon nakatira si Lirien Valmonte, isang dalagang hindi mahilig makipagsagutan at lalong hindi mahilig makisali sa usapan ng iba. Maganda si Lirien sa isang paraang hindi niya ipinagmamalaki. Maputi ang kanyang balat, ngulit madalas maputla sa pagod. Mahaba ang buhok niyang palaging nakatali ng maayos. Maamo ang kanyang mukha, pero sa likod ng katahimikang iyon ay may lalim ng lungkot na hindi nakikita ng mga taong sanay lamang tumingin sa labas. Sa edad na 23, pakiramdam niya ay mas marami na siyang natiis kesa sa ilang na doble ang tanda sa kanya. Maaga siyang naulila sa ina. Ang ama naman niya ay hindi na nagpakita pa matapos mamatay ang kanyang nanay noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Mula noon, ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola na si Aldonza Valmonte, isang payat ngunit matibay na babae na namasukan noon bilang labaera at plantsadora para lamang may maipakain sa kanya. Anak, madalas sabihin ni Aldonza noong bata pa si Lirien, hindi baling nakapos tayo sa pera, huwag lang sa bait. Ang pera, nawawala. Ang kabutihan, bumabalik. Hindi iyon nakalimutan ni Lirien. Ngayong matanda na si Aldonza at hirap nang maglakad dahil sa rayuma, si Lirien naman ang kumakayod sa para sa kanilang dalawa. Sa umaga ay nagtatrabaho siya bilang kahera at minsan taga-ayos ng reseta sa maliit na butika ni Mang Gabriel Santoro. Sa gabi naman, pumupunta siya sa lumang private school sa kabilang barangay upang tumulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga lumang records, kapalit ng dagdag na sahod. Araw-araw ay halos pare-pareho ang takbo ng kanyang buhay. Gigising siya ng alas 4 ng umaga, magsasaing, maghahanda ng lugaw o tinapay para sa lola, mag-iigib ng tubig kapag mahina ang tulo sa gripo, at saka bibiyahe papuntang trabaho habang ang karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay tulog pa. Pero may isang bagay sa araw-araw niyang gawain na matagal nang napapansin ng mga tao. Tuwing paalis siya sa umaga, lagi siyang may dalang lumang lalagyan ng pagkain na nakabalot ng maayos sa tela. Hindi iyon para sa kanya, hindi rin para sa lola niya, at hindi rin para sa mga katrabaho niya sa butika. Para iyon sa lalaking palaboy na laging nakaupo sa waiting shed malapit sa abandonadong lote sa tapat ng lumang gasoline station. Marumi ang lalaki, magulo ang buhok. Minsan ay may kausap itong sarili, minsan na may nakatungana lang sa kawalan. May mga batang natatakot sa kanya at may mga binatang ginagawang biro ang presensya niya. Tinatawag siya ng mga tao sa lugar na baliw na Darian, kahit wala namang sigurado kung Darian nga ba talaga ang pangalan niya o may nagpasimunulang sa tawag na iyon. Isang umaga, gaya ng nakagawian, huminto si Lirien sa tapat ng waiting shed. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na lalagyan ng mainit na supas at 2 pandesal. Narito po ang pagkain, mahinang niya sabi. Hindi agad sumagot ang lalaki. Nakayuko lamang ito, yakap ang sariling tuhod. Akala tuloy niya ay hindi siya narinig, ngulit pagkaraan ng ilang segundo, marahan itong tumingin sa kanya. May itlog ba? Tanong nito sa paos ngunit mahinang tinig. Napakurap si Lirien. Hindi siya sanay na marinig itong magsalita ng diretsyo. Wala po ngayong itlog, pero may kaunting manok ang supas. Tinignan siya nitong ng matagal, saka bahagyang tumango. Ayos na rin. Hindi na nagsalita pa si Lirien. Sanay na siyang ganun lang ang usapan nila. Maikli, putol-putol, at tila walang direksyon. Ngunit sa kung anong kadahilanan, hindi niya magawang pabayaan ang lalaking iyon. Tuwing nakikita niya itong nakaupo sa tabi ng kalye, tila may kung anong kirot sa dibdib niyang hindi niya maipaliwanag. Bago siya tuluyang umalis, may narinig siyang sigaw mula sa kabilang tindahan. Ayan na naman si Lirien, pinapakain na naman ang baliw. Malakas na tawa ni Yoel, isa sa mga tambay sa kanto. Nako, baka mamaya jowain na niya yan. Dagdag pa ni Blin habang humahalakhak.
Sayang ang ulam mo dyan, Lirien. Kung sakin mo binigay, mas may pakinabang pa. Nagtawanan ng tatlo. Sandaling humipit ang hawak ni Lirien sa strap ng kanyang bag, ngunit hindi siya lumingon. Hindi na bago sa kanya ang pagtawa ng mga tao. Noon pa man, ang katahimikan niya na ang naging depensa niya sa laban sa kahihiyan. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang boses ng palaboy. Masayang ang buhay na ginawang biro, malamig nitong sabi. Napalingon ng tatlong tambay. Tumahimik sila. Tila hindi inaasahang may matinong sasabihin ang lalaking lagi nilang kinukutya. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Yoel. Ngunit muli nang yumuko ang lalaki, tila bumalik sa dati nitong anyo. Napatingin si Lirien sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon ay sumagi sa isip niyang baka hindi ordinaryong baliw ang taong ito. Pagdating niya sa butika, sinalubong agad siya ng kasamahan niyang si Maricel Corda, isang babaeng mahilig ngumiti sa harap ng tao, ngunit mabilis mang-irap kapag nakatalikod na ang kausap. Late ka na naman ng 2 minuto, anya habang inaayos ang lipstick sa maliit na salamin. Baka mapansin na naman ni Sir Gabriel. Pasensya na, simpleng sagot ni Lirien habang inaayos ang kanyang mesa. Ewan ko sa'yo, bulong ni Maricel, pero sapat ang lakas para marinig. Imbis na sa sarili mo ginagastos ang pera mo, sa palaboy mo pa inuubos. Hindi na sumagot si Lirien, mas pinili niyang bilangin ang natitirang stock ng gamot sa counter. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niyang unti-unti nang bumibigat ang lahat. Ang sahod niya sa butika ay sapat lang para sa renta, gamot ng lola, at pagkain nilang dalawa. Ang dagdag niyang kinikita sa paaralan tuwing gabi ay karaniwang napupunta sa biglaang gastusin, pamasahe, check-up, at kung minsan, pambayad sa inutang nilang bigas. Pagsapit ng tanghali, tumawag ang kapitbahay nilang si Mang Osiel. Lirien, anak, umuwi ka raw agad mamaya. Naninikip daw ang tuhod ng lola mo at medyo nilalagnat. Napalunok si Lirien. Sige po, Mang Osiel, maraming salamat po. Kahit gusto niyang magmadaling umuwi, hindi maaari. Mahigpit si Gabriel Santoro, ang may-ari ng butika. Hindi ito masamang tao, ngunit ayaw nito ng palpak o dahilan sa trabaho. Makalipas ang ilang oras, habang inaabot niya ang sukli sa isang customer, biglang lumapit si Gabriel. Lirien, opo sir, tapusin mo ang inventory bago ka umuwi. May mali sa bilang ng antibiotic kahapon. Opo sir. Matapos magsalita si Gabriel ay napansin niyang may bahid ito ng pagod sa mukha. Kilala ito ng maraming tao bilang seryoso at istrikto, ngunit hindi gaya ng iba, hindi ito mahilig mang-insulto. Kung may puna, diretsyo. Kung may utos, malinaw. Pag-uwi niya ng gabing iyon ay nadatnan niyang nakaupo si Aldonza sa gilid ng kama, hinihimas ang namamagang tuhod. Lola, kumain na po ba kayo? Agad na tanong ni Lirien habang inilalapag ang dala niyang gamot at kaunting gulay. Oo anak, mahina nitong sabi, kahit halatang hindi totoo. Umupo si Lirien sa harap niya. Lola, wag niyo po akong lolokohin. Bakit hindi na naman kayo kumain ng maayos? Napangiti si Aldonza. Pagod, ngunit mapagmahal. Para may baon ka bukas. Alam kong kulang na naman ang laman ng pitaka mo. Namilog ang mga mata ni Lirien. Lola naman. Anak, hanggang kailan mo kakayanin ng ganyang buhay? Hindi agad nakasagot si Lirien. Sa totoo lang, hindi rin niya alam. Ngunit hindi siya pwedeng bumigay. Hindi pa. Hanggang kailangan, Lola. Kakayanin ko. Sagot niya sa dulo. Natahimik si Aldonza. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ng apo. Hindi ako takot mamatay, anak. Ang kinakatakutan ko baka sanay na sanay kang magtiis kaya hindi mo na mapansing may karapatan ka ring sumaya. Bumigat ang dibdib ni Lirien sa narinig. Ngunit gaya ng nakasanayan, ngumiti lamang siya ng marahan at tumayo upang maghain ng hapunan. Kinabukasan, mas maaga siyang umalis. May dala siyang lugay na may kaunting hiniwang manok. Habang naglalakad siya patungo sa waiting shed, ramdam niyang mas malamig ang umaga kaysa karaniwan. Nang marating niya ang kanto, nakita niyang nakaupo pa rin ang lalaking palaboy sa parehang pwesto, nakatanaw sa walang buhay na lote. Marahang inilapag ni Lirien ang pagkain. Mainit pa ito po, sabi niya. Hindi siya tinignan agad ng lalaki. Pagkaraan ng ilang segundo, saka ito nagsalita. Bakit mo ako pinapakain? Napahanto si Lirien. Hindi ko rin po alam. Totoo niyang sagot. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, halos hindi mapansin. Iyon ang pinakamalinis na sagot na narinig ko sa matagal na panahon. Napatingin si Lirien sa mukha nito.
Sa kabila ng dumi, gusot at tila pagkaligaw, may kung anong nakaiba sa mga mata ng lalaki. Parang may nakatagong mundo ng alaala na pilit bumabalik ngunit hindi pa lubos na maalala. Minsan, mahinang sabi ng lalaki, ang mga taong hindi nagsasalita ng marami ang siyang may pinakamaraming dalang bigat. Tila tumigil sandali ang hangin sa paligid ni Lirien. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang may nakakita sa kanya ng buo. At sa simpleng umagang iyon, sa pagitan ng isang tahimik na dalaga at isang lalaking walang pangalan sa mata ng bayan, nagsimulang mabuo ang isang koneksyong walang nakakaalam. Isang koneksyong hindi pa kayang ipaliwanag ng tadhana, ngulit unti-unti nang magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Bago tayo tuluyang lumalim sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Ang sarap isipin na may mga pusong tahimik na nakikinig, nagmamasid, at marahil ay may mga sugat ding unti-unting hinihilom habang sumusunod sa kwento ni Lirien. Kung handa ka na, simulan na natin ang mas mabigat, mas masakit, at mas misteryosong bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ng umagang iyon, kung saan tila unang beses na nakita ni Lirien ang kakaibang talas ng mata ng lalaking palaboy, hindi na basta ordinaryong gawain ang pagdadala niya ng pagkain sa waiting shed. May bahagi na ng isip niya ang nananatili roon, kahit nasa butika siya, kahit nagbibilang siya ng gamot, at kahit gabing-gabi na siyang nag-aayos ng mga lumang record sa paaralan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi naman sila tunay na magkaibigan. Hindi rin naman siya sanay na maglaan ng damdamin sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang sinabi ng lalaki na ang mga taong hindi nagsasalita ng marani ang siyang may pinakamaraming dalang bigat, tila may kung anong tumatama sa kanyang dibdib. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Naghanda siya ng simpleng almusal para sa lola niyang si Aldonza, tsampurado na manipis ang gatas at kalahating pirasong tuyo. Habang hinihipan niya ang mainit na mangkok bago ihanin sa matanda, napansin niyang mas namamagana naman ang mga paa nito. "Lo, sasamahan ko po kayo mamaya sa health center," sabi niya habang marahang inilalapag ang pagkain sa maliit nilang mesa. Umiling si Aldonza. "Huwag maanak, baka malate ka sa trabaho. Wala pong mas mahalaga kaysa sa inyo." Napangiti si Aldonza, ngunit may lungkot sa mga mata nito. "Masyado kang mabait, Liri. Minsan natatakot ako na baka ang kabutihan mo pa ang unang ubusin sa'yo." Hindi sumagot si Lirien. Nakatingin lang siya sa lumang bintana nilang may maliit na bitak sa salamin. Nasabi na rin noon ng lola niya ang parehong bagay, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano babaguhin ang sarili. Ang totoo, ang kabutihan na lang ang natitirang bagay na sa tingin niya ay hindi kayang nakawin ng kahirapan. Nang umalis siya ng bahay, bitbit niya ang isang lumang food container na may lamang lugay at pinakuloang itlog. Napangiti siya nang maalalang hinanap iyon ng palaboy kahapon. Pagdating niya sa waiting shed, naroon pa rin niyang lalaki. Nakaupo sa semento at nakatitig sa walang katapusang pagdaan ng mga sasakyan. "Naglagay ako ngayon ng itlog," mahinang sabi ni Lirien habang inilalapag ang pagkain. Hindi agad sumalita ang lalaki. Tinignan lamang nito ang lalagyan at saka siya. Sa loob ng ilang segundo, parang nawalan ng ingay ang paligid. "Naalala mo?" saad nito. "Opo, bakit?" Hindi alam ni Lirien kung bakit parang mas mabigat ang simpleng tanang na iyon kaysa sa inaakala niya. Saglit siyang napayuko bago sumagot. "Kasi nabanggit niyo po kahapon." Tinitigan siya ng lalaki at sa unang pagkakataon ay malinaw ang mga mata nito. Hindi ligaw, hindi malubo, kundi tahimik lamang. Kaunti lang ang nakakaalala sa maliliit na detalye. Karaniwan ang mga tao, ang naaalala lang ay kung ano ang pakinabang sa kanila. Muli ay wala siyang naisagot. Hindi siya sanay sa mga ganitong pag-uusap. Ngunit bago pa siya makaalis, dumaan ng tindera sa palengke na si Celestina Vardes.
May hawak na basket ng gulay at may mapanghusgang tingin. Aba, Lirien! Malakas nitong sabi, sapat para marinig ng mga nasa paligid. Talagang araw-araw mo nang pinapakain ng baliw? Hindi ka ba nahihiya? Magandang dalaga ka tapos ganyan ang pinagkakaabalahan mo? Napatigil si Lirien ngunit hindi lumingon. Hindi pa nakontento si Celestina. Baka mamaya ikaw na rin ang maging baliw. O baka gusto mo talagang makilala ka bilang patron ng mga pulibi sa kanto. May ilang tao sa paligid ang napalingon. May mga bulbul, may mga ikling tawa, may mga matang puno ng panghuhusga. Mulit bago pa makapagsalita si Lirien, ang lalaki sa waiting shed ang sumagot. Mas kahihiya ang taong busog ang tiyan pero gutom ang pagkatao. Nanahimik si Celestina, waring hindi nito inakala ang tinig na iyon. Saglit siyang napanganga, saka inirapan ang dalawa. Talagang bagay kayo. Mataray nitong sabi bago tuluyang umalis. Habang naglalakad palayo si Lirien, naramdaman niyang mainit ang kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya lamang, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may isang taong sa paraang hindi niya maunawaan ang kusang tumayo para sa kanya. Pagdating niya sa butika, agad niyang naramdaman na may mali. Tahimik ang lugar ngulit mas matalim ang mga tingin sa kanya. Si Maricel ay may nakahandang ngitil na alam niyang hindi mabuti ang ibig sabihin. Ayan na siya, sabi ni Maricel sa isa pang kahera na si Junesa. Ang dakilang tagapagligtas ng mga palaboy. Hindi pinansin ni Lirien ang parinig. Tahimik siyang dumiretso sa counter. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, tinawag siya ni Gabriel Santoro sa maliit na opisina sa likod ng butika. Pagpasok niya, nakita niyang magkahawak ang dalawang kamay ng amo sa ibabaw ng mesa. Mukha itong seryoso. Lirien, panimula nito, may gusto akong linawin. Opo, sir. May kumakalat na usap-usap sa palengke. Sinasabi nilang may kung anong kakaiba raw sa'yo at sa lalaking palaboy sa waiting shed. Hindi ako mahilig makinig sa chismis, pero kapag naaapektuhan na ang negosyo, kailangan kong alamin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Lirien. Wala pong katotohanan iyon, sir. Nagdadala lang po ako ng pagkain dahil naaawa ako. Tinignan siya ni Gabriel ng diretsyo. Iyon din ang kutob ko, pero may mga customer na nagtatanong. May ilan pang ang nagsabing baka raw delikado kang empleyado dahil kung sino-sinong tao ang nilalapitan mo sa kalye. Napayuko si Lirien. Sanay siyang maliitin, ngunit ang masaktan dahil sa paggawa ng tama ay ibang uri ng kirot. Sir, kung gusto niyo pong tumigil ako. Hindi iyon ang sinasabi ko. Gusto ko lang maintindihan kung bakit mo ginagawa. Napatahimik siya. Ilang segundo siyang hindi makasagot. Sa wakas ay umangat ang kanyang mga mata. Kasi po, wala nang ibang gumagawa. Hindi agad nagsalita si Gabriel. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pagkalito at tila paggalang sa mukha nito. Bumalik ka na sa pwesto mo. Opo, sir. Ngunit kahit pinabalik siya sa trabaho, kumalat na ang usapan. Habang lumilipas ang araw, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Ang ilan ay nagtatanong ng pahilimik. Ang ilan na may nagtatawanan. Ang ilan na may parang gusto siyang kaawaan ngunit walang lakas ng loob na ipagtanggol siya. Sa bayan nilang iyon, ang kabutihan ay madalas pinaghihinalaan kapag hindi nauunawaan. Nang gabing ring iyon, pagdating niya sa paaralan kung saan siya nag-aayos ng mga records, nadatnan niya ang matandang registrar na si Aling Vevina. Lirien, sabi nito habang inaabot sa kanya ang tambak ng folders. Mabuti ka namang bata, huwag mo nalang intindihin ang sinasabi ng iba. Napatingin siya rito. Narinig niyo rin po ba? Mabilis kumalat ang dila sa bayang ito. Bumuntong hininga si Vevina. Pero tandaan mo hiha, may mga taong kapag hindi maabot ang kabutihan mo, sisiraan ka na lang para bumaba ka sa level nila. Napakagatlabi ni Lirien. Nakakapagod din pala minsan. Natural, tao ka lang. Sa gabing iyon, habang inaayos niya ang mga lumang file ng mga estudyanteng matagal nang nakagraduate, kusa na namang bumalik sa isip niya ang panahon niyang halos ayaw na niyang balikan. May panahon na naniwala siyang maaari ring gumaan ang buhay niya.
Noong 19 na taong gulang siya, may lalaking nanliligaw sa kanya, si Oren Dalisay, anak ng karpinterong malapit sa simbahan. Hindi mayaman si Oren, pero marunong mangarap at matamis magsalita. Madalas nitong sabihin kay Lerien, "Pag nakaipon ako, aalagaan kita, hindi ka na mapapagod." Sa mga unang taon, naniwala siya. Tinulungan niya si Oren ng abot ng kanyang makakaya. Minsan ay ibinibigay pa niya rito ang ilang pera na dapat sana ay para sa sarili niyang pangangailangan dahil sabi nito ay kailangan para sa seminar, sa requirements, sa pamasahe sa trabaho. Hindi niya iyon isinumbat. Mahal niya ang lalaki. Pero nagbago ang lahat nang makapasok si Oren sa isang shipping office sa Pasay at makihalubilo sa mga taong mas may kaya kaysa sa kanila. Unti-unti nabawasan ang pagdalaw nito. Dumalang ang tawag. Hanggang sa isang araw, hindi na ito nagpakita sa loob ng 2 linggo. Nung inanap niya si Oren, natugpuan niya itong nakaangkas sa motorsiklo ng isang babae, nakapustura, maputi at halatang galing sa maginhawang pamilya. "Lerien," sabi noon ni Oren nang kinumprontahin niya, "huwag ka nang gumawa ng eksena." "Eksena?" Nanginginig niyang sabi noon. 3 taon mo kong pinaasa." Hindi na makakalimot sa sumunod na sinabi ng lalaki. "Mabait ka, oo. Pero sa mundong ito, hindi sapat ang bait. Kailangan may maiaangat ka rin sa tao." Parang pinalo noon ang buong pagkatao niya. Doon niya natutunang ang isang tao ay maaaring iwan hindi dahil kulang ang pagmamahal mo, kundi dahil kulang ang halaga mo sa mata nila. Mula noon, mas lalo siyang naging tahimik. Kinabukasan, habang pauwi siya mula sa butika, nadatnan niyang nakatayo sa labas ng kanilang bahay ang landlord nilang si Benaro Ponce. Mataba ito, laging may bimpo sa leeg at kilala sa barangay bilang naniningil na parang maniningil ng buhay. "Aba, sa wakas," sabi nito nang makita siya. 3 linggo nang delayed ang upa niyo." "Pasensya na po, Mang Benaro, sa susunod na linggo po, makakabawas ako." "Hindi pwede ang bawas-bawas." Lumapit ito at bumaba ang boses. "Kung hindi ka makapagbayad, may ibang paraan naman para makabawi." Naramdaman ni Lerien ang paninginig sa kanyang likod. Alam niya ang uri ng tinging iyon. Ilang beses na niya iyong nakita sa mga lalaking nanlalamang kapag alam nilang mahirap ang babae at walang sasalo rito. "Magbabayad po ako." Malamig ngunit nanginginig niyang sagot. "Siguraduhin mo," sabi ni Benaro bago umalis. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nakahiga si Aldonza at namumutla. "Lola, wala ito," mahina nitong sabi, ngunit bakas ang hirap sa paghinga. Kinabukasan, dinala niya sa health center ang matanda. Kinailangan ng gamot at panibagong check-up. Nadagdagan ang gastos na wala naman siyang mapagkukunan. Habang nakaupo siya sa labas ng health center, hawak ang listahan ng mga gamot, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nilalamon ng bigat. At gayunman, kinabukasan pa rin, bago siya pumasok sa trabaho, dumaan pa rin siya sa waiting shed. Dala niya ang arroz caldo at isang baso ng tubig. Tahimik na inabot niya iyon sa lalaki. Hindi siya nagsalita agad. Hindi rin nagsalita ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ang unang bumasag sa katahimikan. "Pagod ka." Napangiti si Lerien ng mapait. "Mukha ba?" "Hindi sa muka, sa paraan ng paghinga mo." Napayukom siya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa lalaking ito na hindi nga niya alam kung totoo bang Darian ang pangalan niya, parang mas madaling maging totoo. "May sakit po ang lola ko," bulong niya. "May utang kami, at parang kahit anong sipag ko, kulang pa rin." Hindi gumalaw ang lalaki. Nakatitig lamang ito sa lumang kalsada sa harap nila. "Minsan," sabi nito ng marahan, "may mga buhay na tila dinisenyong durugin ang tao para malaman kung ano ang matitira kapag wala nang maiiwang iba." Napatinging si Lerien sa kanya. "At kapag wala na pong natira?" tanong niya. Doon lang siya muling tinignan ng lalaki. "Meron pa rin," sabi nito.
yung totoo kang ikaw. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, umalis si Lirien na may kung anong bigat at ginhawang magkasabay na nakahalo sa dibdib. Gulit hindi niya alam na unti-unti nang tumitindi ang misteryo na bumabalot sa lalaking iyon at na malapit nang dumating ang isang pagkawala na mag-iiwan sa kanya ng lungkot na hindi niya inaasahan. Bago tayo dumiretso sa mas matinding yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang sumusunod tayo sa buhay ni Lirien, mas lalo nating nararamdaman kung gaano kabigat ang pagsubok kapag ang tahimik na tao ay sunod-sunod na pinapasan ang sakit. Kaya kung handa ka na, samahan mo ako sa bahaging ito ng kwento. Ang bahaging magpapabago ng lahat, pero dadaan muna sa pinakamasakit na dilim bago makita ang liwanag. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa waiting shed noong umagang iyon, ilang araw na tila mas naging tahimik ang paligid ni Lirien. Hindi tahimik na payapa, kundi tahimik na mabigat. Yung klaseng katahimikang may binubuong bagyo sa ilalim. Patuloy pa rin siyang pumapasok sa butika sa pag-aalaga sa lola niyang si Aldonza, sa pag-aayos ng mga lumang record sa paarayan sa gabi at sa araw-araw na pagdadala ng pagkain sa lalaking tinatawag ng bayan na baliw na Darian. Ngulit ramdam niyang unti-unti nang may nagbabago. Mas madalas nang malinaw ang sinasabi ng lalaki. Minsan ay nakatitig ito sa malayo at tila binubulbong ng mga salita na hindi pangkaraniwan sa isang tao na napadkad sa kalye. Gate clearance, manifest, board resolution. Minsan ay narinig niyang sabi habang nakayuko. Nang una ay inisip ni Lirien na bahagi lang iyon ng pagiging wala nito sa sarili. Pero nang paulit-ulit niyang marinig ang ganoong mga salita, lalo na ang mga pangalang banyaga at mga terminong parang galing sa opisina o sa negosyong malaki, hindi niya maiwasang magtaka. Isang umaga, habang inaabot niya ang isang paper bag na may lamang pandesal at ginisang munggo, bigla nitong hinawakan ang pulso niya. Hindi mahigpit, kundi tila likas na pagpigil lang. Napatingin si Lirien. Minsan ba? Mahinang tanong ng lalaki. Naiisip mo kung gaano kadaling mawala ang isang tao kahit buhay pa siya? Sandaling natigilan si Lirien. Opo. Paano mo nalaman? Dahan-dahan niyang binawi ang kamay pero hindi siya lumayo. Kasi may mga taong iniwan akong parang wala lang. Para bang nabura na lang ako sa buhay nila. Nanatiling nakatitig ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay bahagyang tumanggo. Masakit yun. Opo, sagot ni Lirien. Pero mas masakit po yung kailangan mong magpatuloy na parang walang nangyari. Parang may kung anong gumalaw sa mukha ng lalaki. Tila alaala, tila sugat na sumasagi-saglit sa isip nito. Ngunit wala na itong sinabi pa. Tanging kinuha na lang nito ang paper bag at tumingin sa malayo. Pagdating ni Lirien sa butika ng araw na iyon, agad siyang sinalubong ni Maricel Corda na may nakataas na kilay at may baong tsismis sa dila. Narinig mo ba? Tanong nito habang nag-aayos ng mga resibo. Si Celestina, kung ano-ano na raw ang sinasabi tungkol sa'yo sa palengke. Hindi sumagot si Lirien. Ang sabi niya, patuloy ni Maricel na tila natutuwa pa. Baka raw may sumpakang dala, kaya kakapit na kapit sa palaboy. Aba, iba ka raw talaga. Tumigil si Lirien sa pag-aayos ng gamot. Hindi dahil nasaktan siya sa sinabi, sanay na siya roon, kundi dahil napapagod na siya sa paulit-ulit na panghuhusga. Maricel, mahinahon niyang sabi, kung wala kang magandang sasabihin, pwede bang huwag na lang? Parang nabigla si Maricel dahil hindi siya sanay na sumasagot si Lirien. Ngunit saglit lang iyon at muli na naman itong ngumisi. Ay, marunong ka palang magalit. Bago pa humaba ang usapan, lumabas si Gabriel Santoro mula sa maliit na opisina. Maricel, nasa maling estante ang bagong delivery. Ayusin mo. Lirien, dito ka muna. Tahimik na sumunod si Lirien. Pagpasok niya sa opisina, isinarado ni Gabriel ang pinto at ibinaba ang salamin sa ilong. May problema ba sa bahay? Diretsyong tanong nito. Bahagyang napakunot ang noo ni Lirien. Wala naman po, sir. Bakit po?
3 beses kang nagkamali lang sukli ngayong linggo. Hindi ka ganyan. Napahiya siya. Pasensya na po, medyo marami lang po talagang iniisip. Hindi agad nagsalita si Gabriel. Tungkol sa lola mo? Tumanggo si Lirien. At sa upa po at sa gamot. May kung anong lumambot sa mukha ng lalaki, ngulit agad ding itong nagtago sa likod ng kasanayan nitong pagiging tuwiran. Binuksan nito ang drawer at naglabas ng maliit na sobre. Narito ang advance mo sa susunod na 2 linggo. Nanlaki ang mga mata ni Lirien. Sir, hindi ko po pwedeng... Pwede. Putol ni Gabriel. Babayaran mo sa trabaho. Hindi kita binibigyan ng limus. Iyon ang paraan ng kabutihan ni Gabriel. Hindi magarbo, hindi madaldal, at may halong pagkamaprayde. Tinanggap iyon ni Lirien ng may nanginginig na kamay. Maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat agad, sabi ni Gabriel. Ayusin mo ang trabaho mo. At, saglit itong tumigil. Huwag mong hayaang lumunin ka ng problema. May mga taong umaasa sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun pwede ka nang maubos. Hindi na nakapagsalita si Lirien. Tumanggo na lang siya at lumabas ng opisina na may bigat at ginhawang sabay sa dibdib. Gayunman, hindi sapat ang perang iyon para mapigilan ang lahat ng paparating. Pagsapit ng gabing iyon, biglang nilagnat si Aldonza. Hindi na halos makatayo ang matanda. Kinabukasan, dinala siya ni Lirien sa health center. Ngunit matapos siyang tingnan ng doktor, nirekomendang dalhin na ito sa ospital dahil sa posibleng impeksyon at matinding panghihina. Opo, Dok. Magkano po kaya aabutin? Maingat na tanong ni Lirien. Napabuntong hinga ang doktor. Kung sa charity ward kayo, mas mababa. Pero kailangan pa rin ng tests, gamot at bantay. Parang lumubog ang tiyan ni Lirien. Sa isip niya, umiikot agad ang mga utang, sahod, renta, pagkain at lahat ng bagay na hindi na magkasya sa manipis na perang hawak niya. Habang nasa labas siya ng ospital, tumawag si Binaro Ponce. Lirien, hanggang bukas na lang ang palugi ko sa'yo. Kung wala kang pambayad, alam mo na ang mangyayari. Pakiusap po, nanginginig ang sabi ni Lirien. Nasa ospital po ang lola ko. Hindi ko problema iyon, sagot ni Binaro. Kung gusto mong maging mabait ako, may paraan naman. Mag-usap tayo ng masinsinan. Pinutol ni Lirien ang tawag at napaupo sa bangko sa hallway. Mahigpit niyang hinawak ang cellphone para pigilan ang panginginig ng kamay niya. Pakiramdam niya, kahit ilang direksyon ang tahakin niya, puro pader ang sasalubong sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging malabo at mabilis ang takbo ng mga araw. Papasok siya sa butika, didiretso sa ospital, saka pupunta sa paaralan kung kaya pa ng katawan. Madalas ay hindi na siya nakakakain ng maayos. Payat na siya noon, ngulit lalo pa siyang nangayapat. Naging mas malalim ang kanyang mga mata. May mga gabing nagigising siya sa bangungot na mawawala ang lola niya habang wala siyang magagawa. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya binitiwan ang pagdaan sa waiting shed. Minsan, sa sobrang pagod, nauupo siya roon ng ilang minuto matapos ibigay ang pagkain. Hindi sila laging nag-uusap ang lalaki. May mga araw na simpleng katahimikan lang ang naghahati sa kanila. Ngunit sa kung anong paraan, iyon ang tanging sandaling hindi niya kailangang magpanggap na matatag. May isang maulang araw, pinayungan niya ang lalaki habang nakaupo ito sa gilid ng waiting shed. Doon niya napansin ang sirang relos na suot nito. Gasgas, basa, ngunit halatang mamahalin noong bago pa. Sa inyo po ba talaga ito? Tanong niya. Tiningnan ng lalaki ang relo sa kanatawan ng mahina. Dati. Naaalala niyo po kung saan galing? Parang sumakit ang ulo nito. Hinawakan nito ang sentido at pumikit. May gusali, maraming ilaw, maraming taong nakatingin sa akin. May pumapalakpak, may galit, may... Bigla itong napatigil at yumuko. Okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Lirien. Umalis ka muna, sabi nito ng paos, tila hirap huminga. Pero, umalis ka muna. Mas madiin itong ulit. Hindi galit kundi tila natatakot. Napaatras si Lirien. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang lalaki na hindi lamang ligaw, kundi tila hinahabol ng isang alaala na masyadong masakit para salubungin. Wala siyang nagawa kundi iwan ng payong sa tabi nito at maglakad palayo. Pagkalipas ng 3 araw,
pumanaw si Aldonza. Dumating iyon ng tahimik, sa madaling araw, sa charity ward ng ospital habang hawak ni Lirien ng isang kamay nito at ang kabilang kamay naman ay nakasaop sa sariling dibdib para pigilan ng paghikbi. Huling sinabi ng matanda bago tuluyang pumikit ay, "Mabuhay ka rin para sa sarili mo, anak." At pagkatapos noon, para bang may malaking bahagi ng mundo ni Lirien ang gumuho ng hindi na muling maitatayo pa sa dati. Sa lamay, iilan lamang ang dumalo. Nandun si Mang Osiel, si Aling Vevina, si Tirso Mabilog na hindi pa rin umaamin sa nararamdaman niya para kay Lirien, ngunit tahimik na tumutulong mag-ayos ng upuan at ilaw, at si Pabling, ang batang kapitbahay na halos umiiyak na rin sa tabi niya. Si Gabriel ay nagpadala ng simpleng abuloy at ilang grocery. Si Celestina ay dumaan sandali, nakilamay ng malamig, at pagkatapos ay maririnig na pinag-uusapan pa sa labas kung paano raw kaya makakabangon si Lirien ngayong wala na ang lola niyang dating dahilan para magsikap. Matapos mailibing si Aldonza, mas lalong naging tahimik si Lirien. Pumapasok pa rin siya sa trabaho, ngunit wala na ang dating bahagyang ilaw sa kanyang mga mata. Minsan ay nahuhuli siya ni Gabriel na tulala sa counter. Minsan na nakatitig lang siya sa walang laman na lunchbox na lagi niyang inihahanda. Ngunit kahit noong pinakamasakit ang pagdadalamhati niya, nagpatuloy pa rin siya sa pagdaan sa waiting shed. At iyon marahil ang dahilan kung bakit lalo siyang nabigla ng isang umaga, dalang mainit na arroz caldo na nilagyan niya ng kaunting luya, ay madadan niyang wala ng lalaki. Wala ang kupas nitong kumot. Walang silang relo na minsan niyang nakita. Walang paper bag na iniipon nito sa isang sulok. Walang taong, sa katahimikan, ay nakakaunawa sa bigat na dala niya. "Kuya?" Mahina niyang tawag, kahit alam niyang hindi niya naman talaga kilala ang pangalan nito. Wala. Lumibot ang tingin niya sa paligid. Tiningnan niya ang abandonadong lote, ang gilid ng waiting shed, pati na ang ilalim ng lumang poste. Ngulit tanging hangin at alikabok ang sumulubong sa kanya. Paglapit niya sa kinauupuan nito dati, may nakita siyang maliit na punit na napkin na nakatiklop. Kinabahan siya habang dahan-dahan niyong binubuksan. Nakasulat doon, sa sulat kamay na hindi perpekto ngunit malinaw, "Salamat sa hindi pagtingin sa akin bilang basura." Nanigas si Lirien. Hindi niya namalayang nangingilid na pala ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun kabigat ang pakiramdam ng pagkawala ng isang taong halos hindi naman niya nakasama sa totoong buhay. Ngunit marahil sa panahon na lahat ay kumakala sa kanya, ang kanyang ama noon, si Oren, ang kanyang lola sa kamatayan, ang lalaking iyon ang naging kakaibang patunay na may nakakarinig sa kanyang katahimikan. Mahigpit niyang hinawakan ng napkin. At sa unang pagkakataon matapos mamatay ang kanyang lola, umiyak si Lirien sa gitna ng umaga, sa tabi ng waiting shed. Hindi dahil sa isang pangakong nabigo, kundi dahil sa isang presensyang tahimik na dumating sa buhay niya at biglang nawala nang hindi niya namamalayang mahalaga na pala ito sa kanya. Hindi pa niya alam noon ng pagkawalang iyon ang siyang maghahanda sa kanyang buhay para sa isang pagbabalik na hindi lamang yayanig sa kanilang bayan, kundi babalik ta rin ang lahat ng paniniwala ng mga taong nanghamak sa kanya. Bago tayo dumako sa mas nakakagulat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang patuloy nating sinusundan ang buhay ni Lirien, mas lalo nating nakikita na hindi lahat ng himala ay dumarating ng tahimik. Minsan ay bumabagsak ito sa buhay mo na parang kulog na yayanig sa lahat ng dating humamak sa'yo. Kung gayon, kung handa ka na, samahan mo ko sa bahaging ito ng kwento kung saan magsisimulang magbago ang mundo ni Lirien. Pero kasabay noon ay bubukas din ang mas malalaking laban na kailangan niyang harapin. Pagkatapos ng araw na matagpuan ni Lirien ang piraso ng napkin na may nakasulat na pasasalamat mula sa lalaking palaboy, tila mas naging mabigat ang sumunod na buwan. Hindi man niya yun ipinapakita sa iba, may kakaibang lungkot na sumama sa bawat paglakad niya papunta sa trabaho. Sa tuwing daraan siya sa waiting shed, hindi niya maiiwasang mapatingin sa bakanting sulok na dati niyang inuupuan. May mga umagang automatiko pa rin niyang iniisip na magbaon ng sobrang pagkain, sa kanya lamang maaalala na wala ng taong pinagdadalhan niya noon.
Ngumit hindi pwedeng huminto ang buhay niya para lamang sa pagkawala ng isang misteryosong tao. Patuloy pa rin siyang pumasok sa butika, patuloy na nagbayad ng mga naiwang obligasyon sa ospital, at patuloy na nakikipagbuno sa realidad na mas mabigat ngayong wala nang si Aldonza. Sa maliit nilang inuupo ang bahay, mas malakas ang katahimikan kaysa dati. Wala nang ubo ng lola sa madaling araw. Wala nang paalala nito na kumain siya ng maayos. Wala nang maghihintay sa kanya sa gabi. Si Pabling at si Mang Usiel na lamang ang paminsan-minsang dumadalaw upang hindi tuluyang lamunin ng pag-iisa si Lirien. Isang taon ang lumipas ng ganoon. Mahaba, mabagal, at puno ng tahimik na pagtitiis. Sa loob ng isang taon, natutong magtipid ng mas mahigpit si Lirien. Natutunan siyang magtipid ng mas mahigpit si Lirien. Tinanggap niyang mas marami pang gawain sa butika. Natutunan siyang gumawa ng simpleng bookkeeping sa tulong ni Gabriel Santoro, at siya na rin ang madalas na pinagkakatiwalaan sa mga delivery, inventory at pag-aayos ng mga papeles. Hindi pala biro si Gabriel, ngunit unti-unti niyang nakita kung gaano kasipag at katiwala si Lirien. Sa kabilang banda, si Maricel Corda ay hindi nagbago. Mahilig pa rin itong magparinig, lalo na kapag nararamdaman nitong mas napapansin ni Gabriel ang sipag ni Lirien kaysa sa kanyang pagpapaganda sa harap ng customer. Samantala, si Celestina Vardes naman ay lalong naging matalas ang dila. Tuwing nakikita niya si Lirien sa palengke, may bago na namang siyang patama. Aba, buhay pala ang reyna ng waiting shed. Minsan niyang sabi habang pumipili ng gulay. Ano na, hindi na bumalik ang inaalagaan mong baliw. Siguro naman natauhan ka ng walang mapapala sa kabutihan mo. Tanging isang malamig na tingin lamang ang ibinalik ni Lirien. Hindi na siya gaya noong dati na basta na lang tatahimik dahil sa hiya. Ngayon, ang pananahimik niya ay hindi na tanda ng panghihina, kundi tanda ng pagpili kung sino ang karapat-dapat sagutin. Sa gitna ng ganitong buhay, dumating ang araw na hindi inaasahan ng buong bayan. Foundation Day ng barangay ng umagang iyon. May simpleng programa sa covered court. May mga batang sasayaw, may raffle, at may ilang maliliit na negosyanteng naglagay ng tarpaulin para sa kani-kanilang booths. Si Lirien ay nandoon lamang dahil inutusan siyang maghatid ng ilang first aid supplies mula sa butika. Mainit ang araw, maalikabok ang paligid, at maingay ang mga bata. Isang ordinaryong umaga na tila walang kakaibang mangyayari. Ngunit bandang 10:00, nagsimulang umugong ang buong paligid. Una, inakala ng mga tao na may paparating na helicopter. Napatingin ang lahat sa itaas. Ngunit nang tumindi ang ingay at magmadaling tumakbo ang ilang barangay tanod patungo sa lumang airstrip sa may dulo ng bayan, ang airstrip na taon nang hindi ginagamit, nagsimulang magkagulo ang mga tao sa usisaan. Ano yun? May eroplano raw. Baka artista. Baka politiko. Pati si Lirien ay napalingon. Hindi siya sanay sa mga ganitong pangyayari. Ngunit nang halos buong bayan ay magsimulang sumunod sa direksyon ng lumang airstrip, napilitan na rin siyang makisabay. Nang makarating siya roon, nakita niya ang isang maliit ngunit napakakintab na private jet na kararating lamang. Ang mga pinto nito ay dahan-dahang bumukas habang nakapaligid ang ilang taong naka-Amerikana, may mga dalang folder at halatang hindi taga roon. May 2 bodyguard na unang bumaba. Sunod ang isang lalaking nasa mid-50s na mukhang abogado, at pagkatapos, mula sa loob ng private jet, bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakaabo na suit, malinis ang gupit, matikas ang tindig, at may suot na mamahaling salamin. Huminto ang oras para kay Lirien. May kakaiba sa paraan ng paglakad ng lalaki. May pamilyar sa tikas ng balikat nito, sa bahagyang pagyuko ng ulo kapag nagmamasid sa paligid, sa anyo ng mga mata kahit natatakpan pa ng salamin. At nang alisin ng lalaki ang salamin nito, tila nawala ng hangin ang buong paligid. Siya iyon, ang dating lalaking palaboy sa waiting shed, ang dati niyang pinapakain ng lugaw at pandesal, ang lalaking minsang tinawag ng lahat na baliw. Napaatras ng bahagya si Lirien, hindi dahil sa takot kundi dahil sa sobrang gulat. Pakiramdam niya ay naglalaro lamang ang kanyang isip. Ngunit hindi.
dahil sa harap ng kanyang mga mata ay malinaw na malinaw ang dating palaboy. Ngayon ay malinis, matikas, at may dignidad na hindi na kailanang ipaliwanag. Agad namang uminay ang mga tao sa paligid. Siya ba yun? Imposible. Hindi maaari. Maging si Celestina na nandoon din pala sa karamihan ay napamaang. Si Binaro Ponce ay halos mawala ng kulay. Si Maricel na naroon pala sa tabi ng stage ng barangay para sa programa ay napatakip na lamang sa bibig. Lumapit ang lalaking nakasuit sa maliit na hanay ng mga kinatawan ng barangay. Ngunit bago pa may makapagsalita, ang kasama nitong mukhang abogado ang unang nagsalita sa malinaw at sanay na boses. Magandang umaga. Ako po si Attorney Orex Lontok, legal representative ni Mr. Darian Severon Vallejo. Parang sabay-sabay na napakunot noo ang mga tao. Vallejo? Hindi pamilyar ang apelyido sa marami, ngunit may ilang negosyanteng taga-kabilang bayan na napatingin kaagad sa isa't isa. May bigat ang pangalang iyon. Nagpatuloy si Orex. Narito kami upang magpasalamat sa ilang mamamayan ng bayang ito sa hindi inaasahang pagtulong nila kay Mr. Darian noong siya ay nasa panahong dumaranas ng matinding trauma, pagkawala ng memorya at pagkaligaw. Tila mas lumalim ang pagkabigla ng mga tao. Doon lamang tumingin ng diretsyo si Darian sa karamihan. Mabagal ang pagkibot ng kanyang mga mata. Tila hinahanap ang isang tao. At nang matagpuan niya si Lirian sa likod ng hanay ng mga usisero, nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ngiti, hindi rin basta gulat, kundi isang malalim na pagkilala. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Habang lumalapit siya, kusa namang naghihiwalay ang mga tao na parang may humahati sa dagat. Ramdam ni Lirian ang mga titig ng lahat sa kanya. Gusto niyang umatras, ngulit tila hindi gumagana ang kanyang mga paa. Huminto si Darian sa mismong harap niya. Naaalala mo pa ba ako? Marahan nitong tanong. Nanatiling nakatingin lamang si Lirian sa kanya. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Halo ng gulat, sama ng loob sa pagkawala nito ng walang paalam, at hindi maipaliwanag na ginhawa, na buhay at tila buo na. Paano ko po kayo makakalimutan? Halos, pabulong niyang sagot. May saglit na katahimikan. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Darian, iyong ngiting hindi niya kailanman nakita nung nasa waiting shed pa ito. Salamat. Dahil sa salitang iyon, tila nabuhay muli sa alaala ni Lirian ang punit na napkin na hawak niya noon. Maya-maya, sa isang impormal ngunit napakabigat na pagtitipon sa barangay hall, isinalaysay ni Aurex at ni Darian ang bahaging kaya nilang ibunyag. Si Darian Severon Vallejo pala ay apo ng dating may-ari ng isang malaking aviation and logistics corporation na may mga sangay sa ibang bansa. Nung nakaraang mga taon, matapos ang isang madugong agawan sa kontrol ng kumpanya sa pagitan ng ilang kamag-anak, bigla itong nawala. Ayon sa mga unang ulat noon, baka raw tumakas o baka raw piniling mawala para umiwas sa kaso. Ngunit ang totoo, ayon kay Aulex, si Darian ay pinagtaksilan, dinrag at nailayo sa kanyang pagkakakilanzan. Nang natagpuan siya sa bansa, nasa kalagayang hindi na maayos ang isip dahil sa trauma at pinsalang tinamo. Sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Aurex sa mga naroroon, si Mr. Vallejo ay hindi mahanap ng aming team. Hindi namin alam kung buhay pa siya o wala na. Ngunit sa tulong ng ilang alaala at mga lead na unti-unting bumalik sa kanya, natuntun niya ang bayang ito. Nakatitig ang lahat kay Darian, ngunit si Darian ay kay Lirian lamang ang nakatingin. Iisang malinaw sa alaala ko noon, sabi niya sa wakas. May isang babaeng araw-araw nagdadala ng pagkain sa akin kahit wala akong maibigay, wala akong pangalan, at wala akong silbi sa paningin ng karamihan. Napabuntong himinga ang ilan, ang iba naman ay napayuko gaya ng mga tambay ng sina Yoel, Bryn at Sikto na dati tumatawa sa waiting shed. Sa gilid, si Celestina ay halatang hindi makapali. Pilit nitong inaayos ang buhok at nagkukunyaring hindi apektado, ngunit halatang may bumabalot ng takot sa mukha nito. Si Benaro naman ay tila biglang naalala ang mga panggigipit niya kay Lirian noon.
Nang natapos ang formal na pagpapakilala, nagkagulo ang mga tao sa paglapit kay Darian. Ang iba'y nakikipagkamay, ang iba'y nag-aalok ng tulong, ang iba naman ay biglang nagpakabait na parang noon pa man ay maayos na ang pakikitungo nila sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Lirien lamang ang nanatiling nakatayo sa isang sulok, hindi alam kung lalapit pa ba siya o aalis na lamang. Hindi nagtagal, si Darian mismo ang lumapit muli sa kanya. Ngayon ay hindi na sa gitna ng masisikip na tao, kundi sa mas tahimik na bahagi ng likod ng hall. "Hindi kita sinabihan nung umalis ako," sabi niya. Tiningnan siya ni Lirien at sa unang pagkakataon ay nakita niyang may pagsisisi sa mukha nito. "Opo," maikling sagot niya. "Hindi ko rin inasahan na ganon kabilis ang lahat. May mga taong dumating, may mga dokumentong ipinakita, may mga bahagi ng alaala ko na biglang bumalik. Nang hinayang ako na hindi man lang ako nakapagpaalam." Tahimik na kinig si Lirien. Hindi siya galit, pero hindi rin ganon kadaling burahin ang lungkot na iniwan sa kanya ng biglang pagkawala nito. "Namayapa po ang lola ko," mahinang sabi niya. Bahagyang nang lumu ang mukha ni Darian. "Kailan?" "Matagal na, pagkatapos niyong pumawi." Napayuko si Darian. "Hindi ko man lang siya napasalamatan. Hindi niyo po naman siya kilala. Pero siya ang nagpalaki sa babaeng hindi ako tinuring na basura." Napakagatlabi ni Lirien. Hindi niya inaasahan na iyon ang iririnig niya. Sandaling nanahimik si Darian bago nagsalita muli. "Lirien, hindi ko kayang bayaran ng lahat ng kabutihan na ibinigay mo sa akin at ayoko ring bastusin ng kabutihan mo sa pamamagitan ng simpleng pera lamang. Pero may mga bagay akong kailangan munang itama." "Ano po iyon?" sabi niya. "Ang buhay mo," sagot niya ng marahan. "Hindi dahil kailangan mong sagipin, kundi dahil may mga taong sadyang inabuso ang kabutihan mo at panahon ng hindi iyon palampasin." Naramdaman ni Lirien na bumigat muli ang hangin sa pagitan nila. Alam niyang hindi ito basta-bastang pagbabalik ng isang dating palaboy. Ito ay pagbubukas ng mas malaking pinto. Pinto na maaring magdala sa kanya sa mas maayos na buhay, pero maari ring maglabas ng panibagong gulo mula sa mga taong ayaw makita ang pag-angat niya. At hindi nga siya nagkamali. Mula sa malayo, napansin niyang nakatitig sa kanila si Benaro Ponce, pawis na pawis at halatang hindi makapali. Sa kabilang gilid naman ay si Celestina, na ngayoy pilit nang ngumingiti kay Maricel na tila balak agad baguhin ang tono ng kanyang pakikitungo kay Lirien. Maging si Celino Baras naman, na noon ay minsang nag-offer ng tulong Kapalit ng pagsunod ni Lirien, ay nakita rin niyang nakatayo sa may parking area. Seryoso ang mukha at tila nag-iisip ng susunod na galaw. Sa mga sandaling iyon, malinaw kay Lirien na ang araw na ito ay hindi lamang basta araw ng pagbabalik. Ito ang araw kung kailan tuluyang nagbago ang tingin ng bayan sa kanya. Ito rin ang araw kung kailan magsisimula ang mas mabigat na laban. Hindi na laban para lamang mabuhay, kundi laban upang mapanatili ang dignidad, bagong pag-asa, at mundong unti-unti pa lamang nagbubukas sa harapan niya. Bago tayo tuluyang dumating sa pinakahuling yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa 4 na bahagi ng kwentong ito, nakita natin kung paano dinala ng tahimik na kabutihan ni Lirien ang isang himalang walang sino man ang makapaniwala. Pero gaya ng maraming kwentong totoo sa damdamin, hindi sapat ang himala para matapos ang lahat. Kailangan pa ring pagdaanan ng huling laban bago makamit ang wakas ng matagal nang ipinagkait. Kaya samahan mo ako sa huling bahaging ito, kung saan ang isang dalagang ilang beses nang binaliwala ng mundo ay tuluyan ng tatayo, lalaban, at makakamtan ang buhay na karapat-dapat sa kanya. Pagkatapos ng araw na bumalik si Darian Severon Vallejo, sakay ng private jet at muling pumuntong sa bayang minsang tumingin sa kanya bilang isang baliw sa kalye, hindi na muling naging payapa ang buhay ni Lirien. Totoong nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya, ngunit hindi lahat ng pagbabago ay mabuti sa simula. Ang iba ay biglang naging mabait dahil sa takot. Ang iba na may naging mas tuso dahil sa inggit. At may mga ilang tao ring, sa halip na tanggapin ang pagbagsak ng kanilang panlalamang, ay piniling lumaban ng mas marumi. Sa loob lamang ng 2 linggo matapos ang pagbabalik ni Darien, mabilis ang mga pangyayari. Tinubos ni Darien ang lahat ng atraso sa renta ni Lirien kay Benaro Ponce.
ngunit hindi iyon ginawa ng palihim. Sa halip, pinapirma niya si Benaro sa kumpletong dokumento ng pagtanggap ng bayad, kasabay ng legal notice mula kay Attorney Orex Lontok hinggil sa mga dati nitong pananakot at iligal na kondisyon sa mga umuupa. Nanginig ang kamay ni Benaro habang pumipirma. Hindi na nitong magawang tumingin ng direkto kay Lirien. "Pasensya ka na, Hiha," pilit nitong sabi noon. Mali lang ang dating ng mga biro ko noon. Hindi kumibo si Lirien. Sa unang pagkakataon, nakita niyang ang lalaking minsang nagpakaba sa kanya sa sarili niyang tahanan ay kaya palang manginig kapag wala na siyang kapangyarihan sa harap ng batas. Samantala, sa palengke, si Celestina Vardes ay halos magpunit ng dila sa iba't ibang pagbabago ng tono. Noong mga nakaraang taon, siya ang isa sa pinakamabilis mang insulto sa Lirien. Nguit ngayon, sa tuwing makikita niya ang dalaga, para itong napipilitang ngumiti. "Lirien, Hiha." Minsan niyang bungad habang kunwaring namimili si Lirien ng gulay. "Buti naman at naswerte ka. Talagang mababait ang may mabubuting kuso." Hindi agad sumagot si Lirien. Tinitigan lang niya si Celestina hanggang kusa itong umiwas ng tingin. "Mabuti nga po," mahinam niyang sabi. Naaalala rin pala ng tadhana ang mga tao. Napatamami si Celestina. Hindi iyon sigaw, hindi rin insulto, pero sapat iyon para iparamdam sa kanya na hindi na ang dating Lirien ang kaharap niya. Ngulit sa kabila ng mga unang pagbabagong iyon, hindi naging madali ang pagpasok ni Lirien sa bagong mundong unti-unting binubukas ni Darien. Hindi siya binigyan ni Darien ng marangyang bahay o makapal na sobre na pera na pwede niyang gastusin nang wala nang iniisip. Kilala na niya ang dignidad ni Lirien at ayaw niyang itong bastusin sa paraang parabang limos ang lahat. Sa halip, dinala siya ni Darien at ni Attorney Orex sa isang maayos ngunit simpleng opisina sa lungsod, kung saan ipinaliwanan sa kanya ang plano. "Napansin ko noon pa na maingat ka sa pera, mabilis kang matuto at marunong kang magpahalaga sa maliit na bagay. Hindi lahat ng tao kayang gawin iyon." Tahimik na nakinig si Lirien. "Ito ang gusto kong ialok," patuloy ni Darien. "May short course sa pharmacy operations at bookkeeping na pwede mong kunin. Sasagutin ko ang gastos. Habang nag-aaral ka, mananatili ka pa rin sa trabaho mo sa butika kung gusto mo. At kapag handa ka na, may gusto akong ipagkatiwala sa'yo." Napakunot noon ni Lirien. "Sa akin po? Bakit po ako?" Doon bahagyang ngumiti si Darien. "Kasi nang walang pangalan, ikaw ang nagtiwalang tao pa rin ako. Mas marunong kang tumingin sa halaga ng isang bagay kaysa sa maraming taong nakasuot ng mamahaling relo." Iyon ang simula ng pagbabagong hindi marangya, ngunit malalim. Sa mga sumunod na buwan, nahati ang mga araw ni Lirien sa trabaho, pag-aaral, at unti-unting pagbangon mula sa lungkot na iniwan ng pagkawala ni Aldonza. Hindi naging madali. Maraming gabing hinahanap ng katawan niya ang pahinga, pero kailangan pa niyang mag-aral ng inventory systems, basic accounting, at records management. May mga araw ding naiiyak siya sa pagod habang nasa jeep, ngunit pinipili pa rin niyang magpatuloy. Sa panahong iyon, mas naging mahalaga rin ang ilang side character sa buhay niya. Si Ninela Fortune, ang dati niyang kaklase na ngayoy guro sa pampublikong paaralan, ang madalas tumutulong sa kanya sa pagsusulat ng reports at pag-intindi sa ilang aralin. Si Pabling, na ngayoy tinutulungan ni Darien sa pag-aaral, ang naging masiglang dahilan para hindi tuluyang lamunin ng lungkot si Lirien sa bahay. Si Tirso Mabilog, kahit hindi pa rin maamin ang matagal na niyang paghanga, ay palaging handang magsundo o maghatid kay Lirien kapag inabot na ito ng gabi. At si Gabriel Santoro, sa paraang likas sa kanya, ay unti-unting nagtiwala ng lubos kay Lirien sa pagpapatakbo ng butika. Isang gabi, matapos magsara ang butika, tinawag siya ni Gabriel sa loob ng opisina. "Uupo ka," sabi nito habang may inilalapag na ilang dokumento sa mesa. Sumunod si Lirien. "May kinausap sa akin si Darian," walang paligoy na sabi ni Gabriel, "tungkol sa pagbili niya sa butikang ito." Nanlaki ang mga mata ni Lirien. "Bibilhin po niya?" "Bibilhin," sagot ni Gabriel. "At ang mas mahalaga, gusto niyang ikaw ang mamahala rito kapag natuloy." Parang napatigil ang tibok ng puso ni Lirien. "Sir, hindi ko po kaya iyon." "Kaya mo," sagot ni Gabriel, diretso at walang lambing. "Kaya nga kita tinuturuan ng mas malalalim na gawain itong mga nakaraang buwan. Hindi kita sasalagin kung wala akong nakikitang kakayahan sa'yo." Napababa si Lirien ng tingin. Hindi siya sanay na pinaniniwalaan sa ganoong paraan. "Pero tandaan mo," dagdag ni Gabriel,
Ang pagiging pinagkakatiwalaan ay hindi premyo, responsibilidad iyan. Opo sir, mahina ngunit buo niyang sagot. Makalipas ang ilang buwan pa na tuluyang pagbili, hindi binago ang pangalan ng butika agad, ngunit lumawak ang pwesto, nadagdagan ng stock at nagkaroon ng maliit na health assistance desk para sa mga matatanda at mahihirap na hindi kayang bumili ng buong reseta agad. Si Lirien ang itinalagang general supervisor. Nanginginig niyang sabi habang hawak ang tsinelas. Dumating agad sina Darian at Orex kasama ang ilang tauhan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may iniabot sa kanila ang isang batang pulubi. Isang maliit na sobre na inawan na raw niya ng lalaking nakaitim sa waiting shed. Binuksan iyon ni Orex. Iisang linya lang ang laman. Patigilin si Lirien at babalik ang bata ng buo. Nanlambot ang mga tuhod ni Lirien. Ngunit sa gitna ng pangambang iyon, may kung anong tumigas sa kanyang dibdib. Marahil iyon ang bunga ng lahat ng pinagdaanan niya.